buksan ang ating mga Bible, mga kapatid. Samahan niyo po ako sa 1 Corinthians chapter 9, verse 16. First Corinthians starting at verse 16, basahin natin. Actually, mahaba-haba po dapat yung konteksto natin. Ito ay from verse 1. Pero isa-summarize na lang natin yung kabuuan sa mga talatang ito nating babasahin. At Lord willing ay madaanan natin ng ilang talata mamaya. Sabi sa verse 16, "For though I preach the gospel, I have nothing to glory of. For necessity is laid upon me, who is unto me, if I preach not the gospel." Verse 17, "Or if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me." Tagalogin nga natin, Sir Mary Ann. Sabi sa verse 17, "Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking..." Verse 16. "Sapagkat kung ipinangangaral ko ang ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin. Sapagkat sa aba ko, kung hindi ko ipinangaral ang ebanghelyo." Verse 17, "Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin." Ang Diyos ang magpala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Sabihin natin amen, mga kapatid. Amen. You may be seated. So, salamat sa Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. Napakabilis ng mga araw. Katatapos lang ng joint fellowship natin, ng gawain ng Sunday. At ngayon ay andito na naman tayo sa bahay-sambahan para magsama-sama na makinig ng salita ng Panginoon. So, dalangin ko na sa kabila ng mga pinagkakaabalahan natin ay may lugar sa puso natin ang gawain ng Panginoon. Amen? At hindi lamang basta nadarama natin na magsimba o dumalo sa gawain, kundi meron tayong pagkaunawa, meron tayong kapahayagan na ang ginagawa natin ay it is the will of God, mga kapatid. Ito ay utos ng Diyos sa atin. Sabi ni Apostol Pablo sa Hebrews 10:25, "Huwag nating pabayaan ang pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, lalo na kung namamalas natin ng panahon ay malapit na." Yan. So, ito ay napaka-importanting bagay sapagkat ito ay nire-require ng ating Panginoon, mga kapatid. So, sa gabing ito, sa hindi po pag-abala, ay nais kong mangusap ng isang paksa. Pinamagatan natin itong The Rights of God. The Rights of God, or sa Tagalog, ang karapatan ng Diyos. So, nung nakaraan ay tinalakay natin ang panunumpa ng Diyos, mga kapatid, the oath of God. Ito ay pagpapakita na ang Diyos ay mayroong obligation sa mga pinili niya. Meron siyang responsibility. Amen? To all of us. God created us, God appointed us to live. Bawat nilikha ng Diyos, bawat hinirang niya sa panahon, ay He is obligated, mga kapatid, na gawin ang kanyang dapat gawin. From Eden. Nang likain niya si Adan at si Eva, hindi pinabayaan ng Diyos si Adan at si Eva. When they are still in righteousness, obeying the will of God, the commandments of God, God is there. Hanggang sa sila'y magkasala, si Adan at si Eva, still God is there, mga kapatid. God is obligated no matter what. Kaya nang dumating sa Abraham, at kahit man sa ating panahon, mga kapatid,
Halos nasa dulong bahagi na tayo ng mga kapanahunan. At mas matindi po ang kalagayan ng panahon natin. Mas masama ang panahon natin. Mas deceive, mas corrupt, mas lipana ang kasinungalingan sa mundong ito, ang kasamaan sa mundong ito, na napakalayo na po ng kalooban ng tao sa kalooban ng Diyos. At ito naman po kasi ang nakahula sa banal na kasulatan, darating ang mga araw sa huling panahon ng mga tao ay tatalikod sa Diyos. Magiging maibigin sila sa kanilang sarili, imbes na maibigin sa katotohanan. Pero sa kabila na ganito ang kalagayan ng mundo, mga kapatid, dahil may mga pinili, may mga itinalaga, God is obligated to us. Meron siyang responsibility na dapat niyang gawin, na dapat niyang ipagkaloob sa mga mananampalataya. At salamat sapagkat ang biyaya niya ay napakasagana. Amen. Nagbibigay ang Diyos ng kalakasan sa atin para makapagpatuloy. Nagbibigay ang Diyos ng mga pangangailangan natin para makapagpatuloy. Ang kanyang habag, ang kanyang awa ay napakasagana. Ang kanyang biyaya. Ito ang dahilan kung bakit tayo nakakapagpatuloy at ito ang ipinagpapasalamat natin. Sabi ni Brother Jeremy kanina, he is very grateful. Diba? Hindi man siya mayaman, wala man silang anuman, pero sa puso niya ay naroon ang pagiging grateful dahil ang meron siya ay ang Diyos. Yung pangangailangan ng tao sa mundong ito na sabihin natin yung pinaka-importante ay tinaglay niya. At ganoon din po tayo mga kapatid. Amen. So ang Diyos ay He have the responsibility na ipagkaloob ang lahat ng pangangailangan natin at ito ang ginagawa ng Diyos. He is the Jehovah Jireh, mga kapatid. Doon sa binasa natin sa Genesis 22 nung nakaraan, nang manumpa ang Diyos, doon ipinakilala ng Diyos ang kanyang pagiging Jehovah Jireh. Nang dalhin niya si Abraham sa pagsubok, magpapakita ito na darating ang isang araw na may pagsubok pa rin na gagawin ng Diyos sa millennium. Kagaya na sinabi ko sa inyo nung nakaraan, sa 1,000 years, may mga tao bang mabubuhay. Kaya yung ikapitong pagbisita ng Panginoon sa pagpapatuloy nung tinatalakay natin nung nakaraang Sunday, may mga taong sa millennium, sa pamamahinga, sa panahon na yan ay susubukin sila after 1,000 years. And like Abraham, bagamat si Abraham ay tumitipo sa nobya, at tumitipo din siya sa mga tao na dadalhin sa pagsubok. Yan yung tinatawag na the last test, mga kapatid. At ang sabi ng Bible, marami ang madadaya. At sa panahon natin, tayo ay nasa pagsusubok. Ang Diyos ay mabiyaya, tumutugon sa lahat ng ating pangangailangan, hindi tayo pinababayaan. Pero ibang bagay, mga kapatid, kapag nagawa natin ang kalooban niya. Sapagkat nang magawa ni Abraham kung anong ipinag-uutos ng Diyos sa kanya, nang siya'y lumakad, mga kapatid, pinagtibay ng Diyos ang kanyang tipan. Kaya dito sa mga talatang ating binasa, nais ko ulit itong i-relate sa pagpapatuloy ng ating paksa, yung kaisipan. Kumbaga continuation lang ito. Sabi ng Apostol Pablo, balikan natin ang verse 16. Ito ay may kinalaman sa ministry. Kung babasahin natin ang mga talatang nasa unahan, yan ay may kinalaman sa ministry, lalong-lalo sa mga manggagawa. At nandito po yung mga verses na gagamitin din namin sana nung meeting namin na ang mga lingkod ng Diyos ay merong karapatan, di ba? Sa ministry. Ang konteksto ng talata diyan ay merong karapatan ang mga lingkod ng Panginoon sa ministeryong ito. Sabi na Apostol Pablo sa mga unahang talata, ang mga magsasaka ay may karapatan. They have the rights para sa bunga. Di ba? Nabasa nyo na po bang 1 Corinthians 9? Ang mga laborers, they have the rights na makuha kung ano ang meron doon. Kung alimbawa, merong sakahan, merong palayan, kapag nag-ani, siyempre sino po yung makikinabang? Di ba? Yung mga magsasaka, yung laborers, yung nagtanim.
Pero pinapakita na Apostol Pablo dito na bagamat siya'y nagsaka, mga mahal kong kapatid, siya'y gumawa sa ubasan ng Panginoon, hindi niya inari yung karapatan niya. Kaya wala siyang tithes na nakukuha. Yan po yung konteksto dito. Hindi ipinangaral ni Apostol Pablo ang tithes para magkaroon ng gain, para magkaroon ng karapatan ang mga ministro. Bagamat sinasabi niya at ikinunik niya ito sa kautusan na bilang mga lingkod ng Panginoon na naglilingkod, ay meron silang karapatan. Sabi pa ni Apostol Pablo, kinusa yung sinabi ng Panginoon, sana masundan ni Mr. Meran, makita na lang niya, na mismong Panginoon ay nagsabi na ang mga ngaral ay karapat-dapat sa kanilang mga kaupahan. At ginagamit ito ng denomination para swelduhan ang kanilang mga ministro. Yan kasi sinasabi ng Bible. Pero sabi na Apostol Pablo, hindi niya inari yung kaniyang karapatan. Kaya sabi dito, sapagkat kung ipinapangaral ko ang ebanghelyo, ay wala kong sukat ipagmapuri. Ibig sabihin, ang ginagampanan niya ay hindi para sa kanya. Gaano man siya kagaling, kahusay, kakilala, gaano man karami kapahayagan ng ibinigay ng Diyos sa kanya, sabi doon, hindi ito para ipagmapuri. Kung meron man siyang tinanggap, mga kapatid, kung meron mang na-reveal sa kanya, kung meron man siyang naipaglilingkod, ito hindi sa kanyang sarili. Ito'y biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa kanya. At ang sabi niya, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin. So napakagandang tingnan natin ang bahaging ito. Sa English nga, Sir Mary Ann, for the necessity is laid upon me. So si Apostol Pablo, mga mahal kong kapatid, hindi tayo naiiba sa kanya. Pagdating sa ministry, sa paglilingkod sa Panginoon bilang Kristiyano, iisa lamang yung ginagampanan natin dito, yan ay ang makapaglingkod sa Panginoon. Magawa ang kanyang kalooban sa atin. At ang kagandahan kay Apostol Pablo, ipinapakita dito, at ito ay naisulat para makita din natin, na sabi ng Apostol Pablo, merong pangangailangan na iniatang sa kanya. At hindi pangangailangan para sa kanyang sarili, mga kapatid, wag nating ma-misinterpret ang talatang ito o ang bahaging yan. Bagamat si Pablo ay may pangangailangan. Kailangan niya ng asawa, kailangan niya ng trabaho, kailangan niya ng mga kasama. Kaya nga, di ba, nananambitan siya sa mga unahang talata. Sapagkat ang sabi niya, halos ng apostol may asawa. Lahat ng mga apostol ay may kasama. Kami lang ni Bernabe ang wala. Kaya ang tinitingnan dito na Apostol Pablo ay yung karapatan. Di ba? May karapatan din sana siya. Nakita niya na may pangangailangan. Ang tao. Nakita niya na meron siyang pangangailangan, mga kapatid. Sa buhay niya, meron siyang pangangailangan na kagaya natin. Pero may higit siyang nakitang pangangailangan. At ano yung nakita niyang pangangailangan, mga mahal kong kapatid? Ang pangangailangan ng mga tao. Sabi diyan, for necessity is laid upon me. At ano yung necessity na yan? Tagalogin natin ulit. Sabi diyan, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin, sapagkat sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. So ano yung necessity na iniatang sa kanya, na ipinakita ng Diyos sa kanya, na kinakailangan niyang gampanan? To preach the gospel. Amen. So sa kabila na si Pablo ay dapat malaya sa maraming bagay, may karapatan sa maraming bagay. Unang-unan, si Pablo ay hindi basta-basta, mga mahal kong kapatid. Pero ang kagandahan sa mga lingkod ng Panginoon noong unang panahon, wala silang inangking karapatan. Kahit yung mga miyembro na naging part ng mga simbahang na-establish nila, even si Pedro, yung mga taong kanilang na-convert sa pagiging Kristiyano, yung mga naging followers ng Panginoon at na-establish nilang mga gawain, hindi nila inangkin na sa kanila. Sa ating panahon, kakaiba. Nagkaroon ng maraming grupo. Nagkaroon ng rights ang bawat grupo sa kanilang mga simbahan. Di
Tama po ba? Di ba yan yung nangyayari? Kaya kapag yung mga denomination nga, mga kapatid, kapag nag-evangelize ka, sasabihin nila, wala kang karapatang mag-evangelize dito. Doon kayo sa mga lugar na wala pang simbahan. Huwag kayong mamingwit, huwag kayong manglambat sa meron ng may bakod na. Yan po ang kaisipan ng mga tao. Sapagkat iniisip nila na karapatan nila yon. At kahit man dito sa message, nakakalungkot man, mga mahal kong kapatid, kapag ang isang mananampalataya ay sabihin natin, part na ng isang simbahan, ano man yung doktrina na nariyan, ay tila ba napakahirap ng makasharing. Mahirap mo nang mashiran ng katotohanan ng salita ng Panginoon, tila ba merong pagitan. Sapagkat iniisip nga nila na, kumbaga na mislead sila ng tinatawag na home church ng pastor na kanilang kinikilala. At tila ba ang nagmamay-ari sa kanila ay ang mga pastor o ang mga lingkod ng Diyos. Nagpapalakihan ng miyembro, nagpapagandahan ng simbahan. At yan ang kalakaran sa ating panahon, mga kapatid. Pero sa panahon ng mga unang apostol ay hindi gayon. Ito yung napagsiringan namin ni Brother Alex nung nakaraan, mga kapatid, na si Apostol Pablo na isang napakagiting na apostol, walang iglesyang nagpatuloy mula sa kanya. Hindi na nyo na matitrace ang Church of Galatians, Church of Corinthians. Asan na yung ilang anniversary na dapat ang church ng Corinto, ng Galatia, ng Colossus, ng Philippians? Wala. Kaya sabi ko kay Brother Alex, ang mahalaga lang ay kung ano ang ibinigay at pinagkaloob ng Panginoon sa iyo ngayon. Gampanan mo yon, kasi sa araw at oras na mamatay ka, iba naman ang gaganap. Ang gampanin lamang natin, mga mahal kong kapatid, ay kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin habang nabubuhay tayo dito sa ministry. Kaya lang yung ibang mga tao, di ba, nakatingin sila sa kung ano yung nagawa ng isang tao at kung ano magagawa ng isang tao sa hinaharap. Na tila ba, iniisip nila na ang gawaing ito, ang paglilingkod na ito ay sa kanilang sariling kakayanan o kalakasan. Pero pinapakita ng banal na kasulatan na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi ito sa sariling kalooban lamang ng tao. Sabi sa verse 17, kung itutuloy natin, for if I do these things willingly. Ibig sabihin, kung gagawin niya ang bagay na yon na sa kanyang sarili lamang, meron siyang reward. So wag din tayo mamislead dito. Yung mga verse, mga kapatid, kung hindi tayo mag-iingat o magiging maingat sa pagbabasa, hindi natin ito maiintindihan. Kung kayo ang titingin ngayon, ano ang ibig sabihin ni Pablo sa mga talatang yan, sa bahaging yan? For if I do this thing willingly, I have a reward. Tila ba positive? Na kapag ginawa niya ng malaya sa kanyang kalooban, ay meron siyang gantimpala sa Panginoon. Hindi po yan ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin, kung gagawin niya yon na sa kanyang sariling kalooban, pwede siyang yumaman. Pwede siyang makilala, pwede siyang makapagtayo ng malaking simbahan. That's the reward na tinutukoy niya. Kung inangkin niya yung karapatan niya bilang lingkod ng Diyos, at kung ginamit niya, mga mahal kong kapatid, yung karapatan na yon, marahil si Pablo isa sa pinakamayaman, ang kanyang naitayong simbahan ang pinakamayaman. Naintindihan niyo ba, mga mahal kong kapatid? Bago pa ang Roman Catholic Church na establish, meron munang Apostol Pablo na ibinigay ng Diyos sa kanya ang kapahayagan. Ang maraming pagpapahayag, karunungan, kaunawaan ng makalangit, ipinagkaloob sa kanya. Maraming naging tagasunod si Pablo. At kung ginamit niya yung kanyang karapatan, mga mahal kong kapatid, yan ang sabi ni Pablo na meron siyang gantimpala. Kaya lang, kung aariin niya yung kanyang karapatan, sabi diyan, hindi siya magiging karapat-dapat sa ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nangyayari sa panahon natin, mga mahal kong kapatid, yung mga denominations, inaalis nila ang karapatan ng Panginoon ng salita. At ang inilalagay nila ay ang kanilang sariling karapatan. Kaya tingnan nyo yung nabanggit ni Brother Jeric nung nakaraang Sunday.
Di ko alam kung tiningnan nyo na sa balita, yung nasa Mindanao. Ipinapangaral, nagsimula daw po silang relihiyon. Yan ang storya. Nagsimula sila sa maliit na samahan na patungkol sa religion, may pangangaral, may pagtuturo, napaka-inam ng kanilang ginagawa, pero dumating ang araw na nang makita kung anong meron sa karapatan na yun o sabihin natin sa ginagawa nilang yon, ay nabago, nalihis yung kanilang tinutungo hanggang sa inisip na lang nila ay kung ano ang magagawa nila. At ganyan din po sa iba, mga mahal kong kapatid. Hindi nila iniisip kung ano yung pangangailangan ng tao sa spiritual na kalagayan. Ang iniisip lang nila ay kung ano yung magigain nila. Hindi kung ano yung pangangailangan ng mga tao, lalong-lalo na may kinalaman sa kaligtasan, mga mahal kong kapatid. Kaya sabi diyan na Apostol Pablo, "For if I do this thing willingly, I have a rewards." Kaya tayo, mga kapatid, kami dito, kumbaga makaka-relate kami. Hindi lang natuloy yung meeting namin kasi may bahagi dito yung meeting namin. Sa karamihan ng end-time message, tayo lang ang isa sa nanindigan na walang tithes. Yan ay karapatan dapat. Iniisip na karapatan. It is a must na kinakailangan ang mga mananampalataya, they are obligated to give their tithes. At para saan yung tithes? Sa amin dapat, sa akin nga lang eh. At sa mga nagdaang panahon, previous years, yung hindi pa natin to iningi sa Panginoon, hindi pa ibinibigay ng Diyos ang kapahayagan. Di ba na-exercise ko yung rights dito? 50-50 sabihin natin. Nakadepende sa damdamin ko, sa isip ko, sa panahon na ang kalooban ng Diyos ay nariyan, nagagamit natin. Pero kapag nagahari naman yung kaisipan bilang tao, nagagamit para sa mga makasariling pangangailangan. Ganun ang tao. At iyon ang rights na tinutukoy dito na Apostol Pablo na meron dapat. Kaya lang mas nakita niya kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya sabi diyan, "But if against my will," ito'y hindi na kanyang sariling gusto, na kahit mawalan siya, kahit maghirap siya, kahit marami ang mawala sa kanya, tumalikod sa kanya, gagawin niya kung ano yung pinapagawa ng Diyos sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa kanya. Kaya ang tanong dito sa gabing ito, mga mahal kong kapatid, anong rights ang meron tayo? So bulayin natin, tingnan natin maigi sa gabing ito, sa paglilingkod natin, sa ginagawa natin, kaninong rights, anong rights ang meron tayo. At sa panahon natin sa Laodiceans, tingnan natin ang Revelations, sapagkat ito'y napapanahon na nabubuhay tayo sa tinatawag na people's right. Yan po ang ibig sabihin ng Laodicea, mga kapatid. Laodicea means people's right. Tingnan natin sa Revelation chapter 3. Simulan natin sa verse 14. Ito ay sa ikapitong kapanahunan ng iglesia. Alam naman natin na ito'y panahon natin. Sabi sa verse 14, "And unto the angel of the church of Laodiceans, write these things, says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creations of God. I know thy works," verse 15, "that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth." In verse 15, "Because thou sayest," so ito na mga kapatid, ito yung kalagayan ng panahon natin. Sabi diyan, verse 17, Sister Meran, "Because thou sayest," ito yung espiritu na meron sa panahon natin. "Because I am rich and increase with goods and have need of nothing." So yan ang pag-claim ng panahon na kinabubuhayan natin. Na ang mundong ito, ang mga tao ay mayaman. Sumasagana sa maraming bagay at hindi nangangailangan.
Pero sabi ng Panginoon, "And knowest not that thou art rich and miserable and poor and blinds and naked." So ano nga yung kahulugan ng Laodicea, mga kapatid? People's right. Kaya ano yung hinihingi ng mga tao ngayon? Karapatan. Kahit yung mga gumagawa ng masama, kahit yung mga ibibilanggo na lang, ang hinihingi karapatan. Malimit nating mabanggit dito, sa panahon natin, talamak ang mga LGBTQ. As it was in the days of Sodom and Gomorrah. Ano yung hinihingi nila? Ano yung ipinaglalaban nila? Bakit meron silang celebration? Karapatan. Yung mga anak, bawal lang paluin. Bakit? May karapatan ang mga anak. Di ba may kaso? Kapag pinalo mo ang bata at nakita ka at nahuli ka at sinumbong ka sa DSWD, yari ka, kahit tatay ka, kahit nanay ka. Kaya nga dito, mga mahal kong kapatid, may karapatan kayo bilang isang mamamayan. At sinasaklawan kayo ngayon ng salita ng Diyos. Kaya kung meron ditong hindi nakatalaga, na hindi aariin ang karapatan ng Diyos sa kanyang buhay, isang araw, pwede kayong manambitan. Sinamantala ng SGW ang karapatan. Di ba? Na dapat sana ganitong ginawa namin. Kung nagpapatuloy nga yung tithes ang iba, barang araw ipananambitan nila yan. Dapat sana naging malaya kami. Kaisipan ng mga tao, ang araw ng linggo dapat magtrabaho din kasi nabubuhay naman ang araw ng linggo, kumakain ang araw ng linggo. Karapatan dapat ninyong magsimba. Magtrabaho sa araw ng linggo. Double pay pa. Sabi nung nakausap ko, ang sabi doon, yung nadalaw namin sa La Opinion, nung i-invite ko yung tatay ni nung bisita natin nung Sunday, sabi niya, ay kinalulungkot ko yung sagutin yung maganda mong tanong. Ang dami ko kasing obligasyon. Ang dami kong trabaho. At pag bumalik na ako sa Maynila, doon sa Maynila nung nagtatrabaho ako, ang isa sa pinakamagandang araw, linggo. Bukod sa double pay, di ba? Merong benepisyo ang nagtatrabaho ng linggo. At karapatan nila yon, mga mahal kong kapatid. At karapatan din ng mga company na papasukin ng kanilang mga workers. Pero sino ba ang may higit na mas may karapatan sa atin? Sa palagay ninyo, sino ang mas may higit na karapatan sa atin? Ang Diyos. Hindi po tayo totoong malaya. Totoo, pinalaya tayo ng ating Panginoon. Niligtas tayo, mga kapatid, sa kanyang biyaya. Pero sabi na Apostol Pablo, hindi tayo malaya. We are a prisoner of Christ. Ikinulong tayo sa katwiran ng Diyos. We are bound in the righteousness of God. Sa rehas ng katwiran ng Panginoon. Naintindihan niyo ba? Sabi ng banal na kasulatan, hindi tayo malaya sa paggawa ng masama. Sapagkat tayo ay bilanggo ni Kristo at tayo ay natatalian ng kanyang katuwiran. Amen. Hallelujah. Pero anong gusto ng tao? Kalayaan. At ito ang panahon natin kinabubuhayan, maging malaya. Mga young people, di ba? Maging malaya. Diyan nagsisimula yung kalayaan. Ako nung panahon, nung kabataan ko, yan ang lagi kong nasa isip. Darating ang araw, lalaki din ako. Tila po ba, nasasakal ako ng mga magulang kong umatindang gawain. Kahit ayaw ko, kahit hindi ko gusto, napipilitan sapagkat matapang yung tatay ko. Pipilitin ka talagang dumalo ng gawain. At iniisip ko nung mga panahon na yon, hintayin nyo lang na lumaki ako. Kapag nagkaroon na ako ng sariling desisyon, wala kayong magagawa. Di ba? Kaya nga yung iba, may kaalaman, lalong-lalo na kapag may mga pinagdaraanan,
sa pamilya. Ang gusto niyan, mag-asawa na. Gusto na nilang mawala sa karapatan ng kanilang magulang at magkaroon sila ng sariling karapatan. Maging malaya. Dahil ang isang anak, hanggat nasa poder ka ng tatay mo, wala kang magagawa. Hindi ka malaya. You are obligated na makinig sa tatay mo. Tama po ba, mga mahal kong kapatid? Dahil kapag hindi ka nakinig si tatay mo hanggat binata at dalaga ka, nalalabag mo ang kalooban ng Diyos. Na kinakailangan ang mga binata, mga dalaga, ang mga anak, ay magpasakop sa kanilang mga magulang. At yan ay karapatan na ibinigay ng Diyos sa pamilya. Pero higit sa mga karapatang ito, mga mahal kong kapatid, ay may karapatan ang Diyos sa atin. Karapatan na sinaklawan ang karapatan ng mundo. Karapatan ng bawat isa sa atin, karapatan ng pamilya, karapatan ng tao. Karapatan ng mag-asawa. Si Pablo, yung karapatan ng mag-asawa, idalis niya yon sa kanyang sarili. Karapatan na magkaroon ng pamilya, mga anak. Ano lamang ang karapatan na meron si Pablo? Ang karapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Yun lamang ang nasa isipan ni Pablo. Inari niyang kalugihan ang lahat. Ano yung kalugihan na nandun? Lahat ng rights na meron siya. Naiinggit nga si Pablo sa mga kasama niyang apostol. Nananambitan siya. Sana makita sa Ramira sa mga unahang talata. Sila lang ba ang pwedeng mag-asawa? Sila lang ba ang pwedeng may kasama? Magtrabaho? Well, walang masama sa pag-aasawa. Walang masama sa paghahanap buhay. Pero darating ang isang araw, mga mahal kong kapatid, at kahit nga ngayon, kahit meron tayong mga pinagkakaabalahan sa buhay na ito, mga pinapangarap sa buhay na ito, makita natin na merong nais ang Diyos sa buhay natin. Meron dapat tayong punuan sa paglilingkod na ito. Napakapalad ng isang tao, mga mahal kong kapatid, na binigyan ng Diyos ng bahagi sa ministeryong ito. Yung verse 16, balikan natin mga kapatid, yung verse 16. Sana sa gabing ito, ipinapangaral na ito dati pa sa iba't ibang, sabihin natin, iba-ibang drives, patungkol sa calling. Ibang pangungusap lamang ang nandito. Sabi niya, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin. Nakita ni Pablo nang iniatang sa kanya ng Panginoon ay ang ipangaral ng Ebanghelyo. Pero kung palalawakin natin to, mga mahal kong kapatid, bawat isa sa atin ay merong atang. Amen. At magagawa lamang nating magawa ito ng naayos sa kalooban ng Diyos kung ito'y i-reveal ng Panginoon sa iyo. Ipapakita ng Panginoon sa iyo kung anong dapat mong gawin, kung anong pangangailangan ng iglesia, ng ministry ng Panginoon, at makikita mo rin na ikaw yung part na gaganap doon. Merong iniatang ang Diyos, may pagkatawag ang Diyos na tinawag sa atin para magampanan natin. Kaya sana makita natin to, mga mahal kong kapatid. Noong mga panahon, nagsisimula kami ni Brother Alex. Ito, napagsiringan namin nung nakaraang Sunday evening. Napakabuti po ng Diyos, hindi natuloy yung meeting natin ng mga elders dahil na-appreciate nga namin ni Brother Alex na nagkaroon kami ng time na magkausap. Dahil ang ating kapatid ay mayroong pinagdaraanan. At naging biyaya ng Panginoon, naging daan yon na tagal lang sharing namin. Halos 3 oras. Nung mga huli na, nakasama namin si Regina sa sharing. At isa sa napagsharingan namin ay binabalikan yung nakaraan. Nung mga panahong nakalipas, mga kapatid, kung sa mga young people pa, sa mga nagsisimula dito, tulad nyo din kami. Diba? Na malayang gawin ang mga bagay na makakatulong para sa amin.
na higit, sabihin natin. Malaya kami na gawin kung ano yung pwede naming magawa na ayon sa aming sariling kaisipan. Lalong-lalo na kapag nakita mo yung mga pangangailangan. Kaya sabi ko, kay Brother Alex, pinalalakas ko siya. Ako, ilang beses ba akong huminto? Ilang beses ko bang inisip na umalis at tumigil na? Dahil sa pangangailangan, dahil sa nakikitang mga pagsubok. Pero alam ko sa aking sarili, mga kapatid, isa sa lagi kong naiisip noon, paano ang mga kapatiran? Di ba? Alam nyo naman kung ano yung simula ng gawain dito. Yung naging karanasan ni Brother Ryan sa pagpapasimula. Napagsiringan namin yung, kaya naalala ko kaya nabuo itong topic na to na napagsiringan namin yung ninang ko, tiyahin ko. Ay, tama ba? Tiyahin? Or lola na. Yung kababata ni Mama na si Lola Tansing na nag-offer sa akin ng malaking offer. Pangarap ito ng halos karamihan, mga kapatid. At kung inangkin ko yung inaalok na yon at tiningnan ko yung mga bagay na pangangailangan lamang, siguro iba yung kwento. Di ba? Iba yung magiging kasaysayan natin. Pero sadyang ang lahat ay nakatalaga, mga kapatid. Pero sa bawat pagtatalaga ng Panginoon, imposibleng wala kang karanasan na magiging part sa pagtatalaga na yon. At pwede mong balikan at makita sa iyong sarili, ito pala kasi ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. At makikita mo na may mga bagay kang i-give up. May mga bagay na tinalikuran mo sa iyong sarili para lang sa pagtawag niya. Amen. Kaya tayo, mga mahal kong kapatid, lalong-lalo sa mga kabataan na nandito, napakapalad ninyo na nasa ministry kayo at meron ng malinaw na pagtuturo sa inyo. Dati, hindi ganon kalinaw ang pagtuturo. Nung nagpapasimula kami, walang gumagabay sa amin. Biyaya lang talaga ng Diyos. Ito'y ngayon, biyaya ng Diyos na nasa atin. At karunungan niyang ipinapaabot sa atin. Kumbaga sa panahon natin, mas nalalapit ang pagbabalik ng Panginoon. Kung ang kaaway ay nagdo-double time, triple time, ang Diyos din naman. He makes the standard, mga kapatid, para sabayan ang paggawa ng kaaway. Hindi hayaan ng Diyos na ang mga mananampalataya, lalong-lalo sa panahon natin, ay maiwan. Kaya nais ng Diyos na samantalahin ang panahon, ang mga nalalabing araw, para may handa tayo. Can we say amen to that, mga kapatid? Kaya alam ko, bagamat marami tayong iniisip, nung nakaraan lang, nung isang araw, iniisip ko, ilang pamilya na ba yung nawala sa atin? Binibilang ko, si Brother Sunny, nagpaalam na sa atin. Si Brother Jeff, na dapat uuwi, nagpaalam na rin sa atin. Kanina, Sister Gina, nakausap ko ng maikli. Isa yun sa naisip ko, Sister Gina, saka si Brother JR, nandun na sa malayo. Si Brother Alan at Sister Arami, wala na rin. Ang dami, binilang ko. At bilang tao, malulungkot ka. Kaya sabi ko, sino-sino pa kaya dito ang mga aalis? Sino-sino pa kaya ang hindi makakatayo? Pero ang Panginoon din naman ay nagpapahayag na nagiging malawak din po ang aking kaisipan at hindi ko inaaring may karapatan ako sa mga taong ito. Na iniisip ko saan man sila pumunta, basta may gawain at magpapatuloy sila kahit sa ibang bansa pa. Kung ito ang kalooban ng Diyos sa kanila, so be it. Wala tayong karapatang pigilan sila. Karapatan nila yon. Bagamat may karapatan kami dapat, di ba? Minsan yun ang inaano ni Brother Alex, ini-emphasize. Pero ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat, ang mahalaga, makita natin kung ano ang karapatan ng Diyos na meron sa kanyang iglesia, mga kapatid. Hallelujah. Yan yung pahalagahan natin. Bagamat malaya tayong gawin ang maraming bagay, isipin ang maraming bagay, malaya tayo na gawin kung anong pinapangarap natin, iniisip natin. Pero sana, mas makita natin kung ano yung kalooban ng Diyos.
Amen. Handa ba nating tayuan ang karapatan ng Diyos, mga kapatid? Pag in-English mo yung karapatan, yung karapatan? Rights. And that's the righteousness of God toward us. Yung katwiran ng Diyos, sabi pa sa Matthew 6, malimit nating binabasa, 33, kung ito'y mapangahawakan lamang sa natin, seek ye first the kingdom of God. Uunahin yung kaharian niya at yung kaniyang katwiran. Kaya mga mahal kong kapatid, bagamat meron tayong karapatan sa maraming bagay, tandaan natin, kung babasahin natin ng James 5:7, ang may karapatan sa lahat ng ito, even ng ating Panginoon, sa matagal na panahon, basahin natin, ang mahigit na karapatan sa anumang ginagawa natin ay siya. Atras natin muna sa verse 7 para may pakita kung anong panahon na kinabubuhayan natin. Nakita na ito ni Santiago nung panahon niya, pero mas matindi po sa panahon natin. Maraming mga tao at nakakalungkot sapagkat kahit ang mga mananampalataya ay nasa ganitong sitwasyon. Verse 5, Sir Marian, starting at verse 5. Sabi diyan, ye have lived, sa English, sa KJV, ye have lived in pleasures on the earth and been wantons. Ye have nourished your hearts as in the day of slaughter. So, rinireview ngayon ni Santiago ang mga tao, ang mga mananampalataya, na kayo ay nabuhay sa kalayawan. Karapatan sa inyong sarili, maging masaya sa mundong ito. Nabuhay kayo sa kasaganaan sa mundong ito. Pinasaganan niyo ang inyong puso. Anong ibig sabihin ng pinasaganan ng puso? Yung katuwaan. Kaya lang katuwaan na hindi makalangit, kundi katuwaan na meron sa mundo. Yan yung tinatawag din na overcharge, surfeiting. Di ba? Pinuno ang puso ng mga bagay ng mundo. At yan ay nakahula, sabi sa Matthew 24, mga kapatid, sasagana ang kasamaan. Mapupuno ang puso ng mga tao ng kasamaan, na yung kasamaan na yon ay nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Parang sa panahon ni Noah, their imagination are wicked only. Puro kasamaan na lang parati. Kaya tingnan nyo, as the days of slaughter, may mga pinatay ang Panginoong Diyos. Sa panahon ni Noah, nung ginawa ng Panginoong Diyos sa panahon ni Noah, pinatay niya ang mga tao. Diba parang bigat? Pero that's the reality. That's the truth. Nilipol ng Panginoon ang sangkatauhan sa panahon ni Noah sapagkat sa ganyang kalagayan. At ito rin po ang panahon natin as it was in the days of Noah. Sabi sa verse 17, ito yung sabi ng lingkod ng Diyos. Kaya sabi dito, tayo'y mangagtiis. Be patient. Verse 7, be patient, therefore, brethren. Magtiis tayo unto the coming of the Lord. Can we say amen to that? Sa panahon ni Pablo, pinagsasabihan na niya ang mga Kristiyanong magtiis kayo, mga kapatid, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi kaya mas angkop ang mga talatang ito sa ating panahon. Be patient, therefore, my brethren. Magtiis tayo ngayon hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi diyan, behold the husbandman. Ito yung gusto kong bigyan natin ng pansin. Behold the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth and has long patience for it. Inilarawan ng ating Panginoon bilang magsasaka na meron siyang sinasaka. Meron siyang ubasan. Na kung ano man ang meron sa mga mananampalataya, mga kapatid, ang ating Panginoon ay naghihintay. He is patiently waiting. Para saan? Sa karapatan na meron siya. Ano yung karapatan na pinapakita dito? Yung bunga. Amen. Ang mga kaloob, ang bunga.
Ang may karapatan sa bungang ito, ang may karapatan, mga mahal kong kapatid, sa bagay na ito ay ang ating Panginoon para sa kanyang ministeryo. Pero tingnan niyo po sa panahon nating kinabubuhayan. Kaya na pong ma-fake yung 9 fruits, yung 9 gifts. Isa din to sa napag-sharingan namin ni Brother Alex nung Sunday. About sa 9 gifts. Maraming mga tao, kung titingnan nyo mga kapatid, mga simbahan, tila po ba na-exercise nila ang 9 gifts? Napakahusay nila. May mga tao, may mga ngaralan na i-exercise, tila po ba na-exercise nila ang 9 fruits? Pag tiningnan mo sila, pag nakasama mo sila, they are, di ba, andun yung love, peace, joy, parang ang amo nila. Pag nakasama mo yung mga pastor ng denomination, parang ang babait nila, ang amo nila. Tama po ba? Kung mayroon kayong mga kakilalang pastor sa denomination, marami pong mga mabubuting pastor sa denomination. O kasabihin pa natin ng mga tao, at tila po ba na-exercise nila? Kaya lang ang nakakalungkot na katotohanan, mga mahal kong kapatid, nauuwi sa tao yung karapatan. Di ba ang banal na kasulatan, nagbigay ng babala na may isang uri ng pagpapakumbaba na makatao. Nasabi ng kasulatan, mag-ingat kayo sa kapakumbabaan, baka mahulog kayo. Sapagkat may mga taong na-exercise ito, pag nakita mo sila ay tila ba they are in humility, in humbleness, kaya dumadami ang mga tagasunod nila. Nagkaroon ng maraming mga followers. Napakalakas ng kanilang karisma, napakaganda ng kanilang, sabihin natin, pinapakitang karakter, attitude. At sa tingin ng mga followers nila, napakabuting tao ng taong ito. At tingnan nyo yung sa kapihan. Di ba halos ipaglaban nila ng patayan yung kanilang amo? Ano sinasabi nila? Napakabait ng aming pinuno namin. At papakita lang yan, mga kapatid, hindi lang yan nag-iisa. Halos lahat ng mga samahan ngayon ay nasa ganung kalagayan. Sapagkat ang totoong paggawa ng Diyos, pagkilos ng Panginoon sa mga tao na binigyan niya ng part sa ministry para gampanan ang karapatan na ibinigay niya. Ang glory, mga mahal kong kapatid, ang gain ay hindi para sa tao lamang, kundi para sa Diyos. Ang kapurihan ay mauuwi sa Diyos, hindi sa tao. Ang mga tao ay, ang focus nila ay ang Diyos, hindi ang tao. At ang gain, mga mahal kong kapatid, sapagkat ito'y hindi sa tao rin, ito'y karapatan ng Diyos, sa Diyos dapat napupunta. Amen. Kaya tayo sa ginagawa natin na paglilingkod sa Panginoon, mga mahal kong kapatid, pakaisipin natin, ang karapatan na umiiral sa atin ay karapatan ng Diyos. Na anuman ang ginagawa nating paglilingkod, bagamat totoo, marami sa atin hindi natin gusto ito. Tama po ba? Sa mga unang bahagi ng paglilingkod natin, kahit nga ngayon, hindi natin to sariling kagustuhan. Hindi natin to sariling kalooban. Kalooban ito ng Diyos. Hallelujah. At kung magagawa natin ito, mga mahal kong kapatid, kung masusunod natin ang kalooban ng Panginoon, at kung ang iiral sa bawat isa sa atin, sa iglesyang ito, sa bawat pamilya, sa bawat individual, ay ang karapatan ng Diyos, then maihahanda tayo sa mga huling araw na ito. Can we say amen to that? Sana makita natin yon, isa-isip natin. Tumimo sa ating mga puso ng paglilingkod na ito, kaya natin ito ginagawa sapagkat ito'y nais ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo malaya, mga mahal kong kapatid. Alam niyo ba kung bakit nabuo itong paksang ito? Doon sa sharing namin ni Brother Alex. Sabi niya, dapat hindi siya dadalo nung Sunday. At iniisip ko,
Kung mayroong pinagdaraanan ng ating kapatid, okay lang. Kasi napakahirap namang dumalo ka sa gawain na you are confused, na meron kang dinadala, pero iniisip niya, hindi maaring hindi ako dumalo ng gawain. Sino nakakaranas niyan? Di ba may mga time na nanlalamig tayo, nanghihina tayo, may mga pagsubok at ayaw na parang wala tayong ganang dumalo ng gawain. Pero mayroong bahagi na nagsasabi, kinakailangan kong dumalo. At sa oras na dumalo tayo, amen, pumunta sa church, gawin ang kalooban ng Panginoon, ibinibigay ng Diyos ang kasagutan. Kaya kung hindi dumalo si Brother Alex ng Sunday, hindi siya makakaroon ng kasagutan. Pero salamat sa Panginoon. Amen. Yung bagay na kanyang dinadala ay nagkaroon ng kasagutan. Kaya magkakaroon ng kasagutan, mga mahal kong kapatid, sa lahat ng ating pangangailangan kapag hindi natin inisip ang ating sariling karapatan. Kapag nagpasimula tayo na isipin na ang lahat ng ito ay para sa Diyos, hindi po liko ang Diyos para biguin tayo. Sabi ng Panginoon, anumang paglilingkod ang gagawin natin para sa Kanyang pangalan. Kapag nagawa natin ang karapatan ng Diyos sa buhay natin na ipinagkaloob niya, obligado po ang Diyos. Hallelujah. Nagawin din naman kung ano ang nasa likuran ng karapatan na yon. Amen. Kasino sa atin dito ang nais makapagpatuloy hanggang dulo? Amen. Malampasan ang lahat ng mga pinagdaraanan. Mapunuan ang lahat ng mga pagkukulang. Masolusyonan ang lahat ng dapat na masolusyonan. Pakaisipin natin, mga mahal kong kapatid, wala tayong karapatan sa ating sarili. We have no rights. Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin nang makita natin ay ito'y katwiran niya. Ito'y karapatan niya sa atin. Bagamat ang lahat ng tao, mga mahal kong kapatid, kaya napakahirap nilang sharean. Napakahirap kong kumbinsihin ng tao. Iniisip ko nga, dahil nagpaalam si Brother Joshua, kailan ba yun, Brother Joshua, nag-chat ka na hindi siya makakasama sa Ocampo. Dahil yung dalawang classmate niya ay attend ulit sa Sunday, yung invite niya. Inisip ko na pagbulay-bulay ko, ano kaya kung sa Ocampo pa rin si Brother Joshua, isama na lang niya yung kaklasmate niya doon sa Ocampo. Dahil sabi ko, yung dalawa dito na boring nung Sunday. Samantalang sa Ocampo, maikli lang ang gawain. At least, 10:30, tapos na. Diba? Sabi ni Brother Jeremy, nakikita niya yung isa, talagang hindi na mapakali. At sabi ko, mahirap naman talagang magtiis. Kaya nga napagbulay-bulay ko. Ito yung ginagawa natin, linggo-linggo, sa halos ilang taon na. Mula 8:00 hanggang 12:00, nagtitiis tayo dito. At inisip ko, masaya kaya sila? Masaya kaya ang mga kapatiran na pumupunta sa gawain at uupo sa gawain na mainit? Nakakatila po ba? Hindi ko alam kung nasusundan niyo. Sabi ni Brother Jeremy, nung una-una niya, ganun siya. Hindi na siya mapakali pag 10:00 na, 11:00 na. Pero inisip ko, nung una-una lang kaya? Usadyang hanggang ngayon ay ganun ang mga kapatid. Karapatan na nilang kumain ng tanghali, umuwi na kasi may gagawin. Kaya nagmamadali tayo. Naalala ko pa na isa sa naging problema natin dati na napag-usapan ay umaabot tayo ng 1:00, kaya nagkaroon ng issue. Natila po ba na hindi nagugustuhan ng ilan na ang haba ng pangangaral ng gawain? Karapatan din namin yung manggagawa eh. Si Pablo nga, yung karapatan niya hanggang 12:00 ng midnight, nangangaral siya. Karapatan niya yun. At karapatan nyo rin na magreklamo. Pero kaninong karapatan ba ang dapat na meron tayo? At iniisip ko, masaya kaya ang mga kapatid sa ginagawa nila? Masaya ba tayo? Kayo po ang nakakaalam. Sabi ni Pablo, kung gagawin natin to sa ating sarili, makasariling kagustuhan, meron tayong reward.
Pwede natin itong magamit sa mga maling bagay. Kaya nga yung iniisip ng mga tao sa labas, at ito yung kanilang ipinaparinig lagi, sumama rin kaya tayo dyan para magkaroon tayo ng trabaho. Di ba? Para mabigyan din tayo ng trabaho. Iniisip nila yung ganong bagay. Ano yung iniisip nila? Yung benefits, mga kapatid. Kaya kung iniisip nyo na pagiging Kristiyano ay para pagpalain kayo, nagkakamali kayo. Hindi yun ang pangunahing kaisipan ng totoong Kristiyano. Kaya kayo naging Kristiyano, o sabihin natin, kaya kayo nandito para sa ano pa mang bagay, para maging maayos ang buhay natin sa mundong ito, nagkakamali tayo, mga mahal kong kapatid. Kaya tayo nandito dahil alipin tayo ni Kristo. Inari niya tayong pag-aari at wala tayong karapatan sa ating sarili. Kaya nga ayaw ng Diyos na ang mga mananampalataya ay nananambitan sa maling paraan. Ayaw ng Diyos na ang mga tao ay winawakasan nila ang kanilang buhay sapagkat walang karapatan ang tao sa kanyang buhay. Ang may karapatan sa atin, mga kapatid, ang Diyos. Kung ano ang nais ng Diyos, yun ang dapat mangyari. Amen. So wala tayong kalayaan na gawin ang ating sariling kagustuhan at sa bawat panahon at pagkakataon na ginagawa natin na may kalayaan ang mga bagay na hindi ayos sa kalooban ng Diyos, tayo rin po ang nahihirapan, mga kapatid. Tayo rin po ang nasasaktan. Hindi ka pwedeng makatakas, makalaya sa kamay ng Diyos. Naniniwala ako ng mga hinirang ng Panginoon na nasa bilangguan ng katwiran ng Diyos, kailanman na hindi sila maaaring mawala pa. Totoo yung once you are saved, you are always saved. Pero hindi ka malayang gawin ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban niya. Maling konsepto lamang ang pinapairal ng ibang simbahan na once you are saved, you are always saved. Kaya kahit anong gawin nila, ligtas sila. Pero sa atin, totoo na ang mga lingkod ng Diyos, ang mga ordained, ang mga pinili ng Panginoon, kapag naranasan mo na ang kapanganakan na magmuli sa Panginoon, hallelujah, naranasan mo ang new birth, you are saved. Ligtas ka. Kaya lang kung magiging matigas ang ulo natin, mga kapatid, ligtas tayong nasasaktan. Gusto niyo ba yun? Kapag ipinilit natin yung sarili nating gusto at nagpupumiglas tayong kumawala sa Panginoong Diyos, sa karapatan na meron siya sa atin, tayo rin po ang nasasaktan. Tama po ba? Every time na nais nating lumihis, lumayo, lumabas sa kalooban ng Diyos, tayo rin po ang nasasaktan. At sa bawat panahon na ang tinitingnan natin ay ang kalooban ng Panginoon, doon tayo nagkakaroon ng kagaanan at kapayapaan. Amen. Amen. So ang Panginoong Diyos nawa ang patuloy na tumulong sa atin, mga kapatid. Ituloy natin yung binabasa natin. Tayo magtatapos. James 5:7 hanggang verse 12, ang babasahin natin. Sabi sa verse 7, "The husbandman waited for the precious fruit of the earth and has long patience for it until he received the early and latter rain." So ang ating Panginoon ay matagal lang nagtitiis, mga kapatid, para anihin ang bunga. Sabi sa verse 8, ibinalik sa atin, "Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh." Can we say amen to that? So nire-relate lang natin to sa paksa natin ng mga nakaraan. Patungkol sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoon. Narito, kinakailangan ang mga mananampalataya ay tumibay at ihanda ang kanilang puso sa nalalapit na pagparito ng Panginoon. Sabi sa verse 9, "Grudge not one against another. Brethren, lest ye be condemned. Behold, the judge standeth before the door." So ito yung sinasabi ko sa inyo noong nakaraang Sunday na meron ng paghatol sa iglesia. Meron ng nagaganap na judgment sa iglesia ng ating Panginoon.
Verse 10, take my brethren, the prophets, who have spoken in the name of the Lord, for an example of suffering, affliction, and of patience. So sabi ni Santiago, mga kapatid, pakaisipin natin yung mga propeta na nangaral sa pangalan ng Panginoon. Maging halimbawa sa atin ang kanilang mga tiisin, ang kanilang mga pagtitiis. Behold, we count them happy which endure. Verse 11, Tagalogin nga natin, Sir Marian, narito, tinatawag nating mapalad ang nagtitiis. Amen. Hallelujah. Kaya mas mapalad, mga kapatid, ang nagtitiis. Di ba sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5, mapapalad ang maraming mga pinagdaraanan sa mundong ito ang inuusig, ang tinutuya, ang mga nagugutom, nauuhaw, ang mga mahirap, mapalad sila. Yan po ang totoong pagiging mapalad. Sabi diyan, inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinangpangyari ng Panginoon. Ang ibig sabihin niyan, yung crucifixion ng ating Panginoon. Nakita natin yung tiniis ni Job at nakita din natin kung ano ang naranasan ng ating Panginoon sa Cross of Calvary. Kung gaano ang lubos sa pagkahabag at pagkamawain ng Panginoon. Na kaya niya in-endure ang sufferings, ang affliction, mga kapatid. In-endure ng Panginoon ang lahat ng hagupit sa Kanya sapagkat ang naroon sa Kanyang puso ay ang mga mananampalatayang dapat mailigtas. Hallelujah. Ang nagahari sa Kanyang puso ay ang habag at awa para sa mga mananampalataya. Verse 12, last verse. But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oaths. Pinagbabawalan tayong manumpa. Sapagkat ang may karapatan lang na sumumpa ay ang Diyos. The oath of God. Sabi doon, sumumpa na po ang Diyos, mga kapatid. Cannot by might nor by power, says the Spirit of the Lord. Hindi mo pwedeng sabihin, gagawin ko to. Wala tayong kakayahan sa ating sarili. It's only by the grace of God, mga kapatid. Wala tayong may pagmamalaki. Di ba? Ano bang meron sa panunumpa? Kasi ganito, Brad, pinapangako ko, sinusumpa ko. Gagawin ko to, gagawin ko yan. Sabi ng Diyos, kahit ang ating Panginoon ay nagsabi na huwag tayong manunumpa. Kundi ang kinakailangan lang, but let your ya be ya and your nay, nay, lest ye fall into condemnation. Ang kailangan lang natin ay sumagot sa Panginoon ng yes, ng amen. Amen? Kung ano ang nais niya, mga kapatid, sumumpa na po ang Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Sa pagpapala ay pagpapalain tayo. Sa pagpapadakila ay padadakilain tayo. Mangyayari lamang yan kung mananatili tayo sa Kanya. Kaya tiisin natin ang pwede nating tiisin, mga kapatid. Ano man ang pwede nating pagdaanan pa, let's endure till the end. Amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon. Tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid. Umawit tayo ng isang awit. Pwede ba nating awitin yung My Redeemer is faithful and true bago tayo mag-pray? Sana ay malinaw ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. Hindi tayo malaya. Wala tayong karapatan sa ating sarili. Ang may karapatan sa atin, kahit nga po sa mga hindi mananampalataya, ang may karapatan sa kanila ang Diyos. Pero wala silang pakialam sa karapatan ng Diyos sa kanila. Pero tayo na mga isinilang na sa kaharian ng Panginoon, ang may karapatan sa atin ay ang Diyos. Amen. Hallelujah. Awitin natin ito. Tingnan natin ang lyrics ng awit ng kantang ito, mga kapatid.
Kung babalikan natin, Brother Alex, ang ating mga nakaraan. For how many times, napakarami nating pinagdaanan. Pero salamat, nakakapagpatuloy tayo. Sapagkat God is obligated what He started, mga mahal kong kapatid, sa atin. Awitin natin ito. Tayo'y mananalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. As I look back on the road I've traveled, I see so many times He carried me through. Next verse. And if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for your words. Hallelujah. Thank you, Jesus. As I look back on the road I've traveled, I see so many times He carried me through. And if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer, amen, is faithful and true. Let us sing, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said, He will do. Hallelujah. And every morning, amen, His mercies are new. Oh, my Redeemer is faithful. May samba, verse 1. As I look back on the roads I've traveled, yes, Lord, I see so many times He carried. Thank you, Lord. Hallelujah. And if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Yes, Lord. Everything He has said. Hallelujah. Thank you, Lord God. Every morning His mercies are new. Thank you, Lord. My Redeemer. Thank you, Lord. Hallelujah. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Yes, Lord, we believe everything He has said He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful. Verse 2, awitin natin. My heart rejoices when I read the promise. Amen, Lord. Thank you for the word. There is a place I am preparing. Can we say amen to that? Amen. I know someday I'll see my Lord face to face. That's my Redeemer. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. My Redeemer is faithful and true. Lord, salamat. Nananatili kang tapat, Panginoon. Tunay ang sinasabi ng kasulatan. Ikaw lamang ang mananatiling tapat, Panginoon.
Hindi man kami maging tapat, Panginoon, mananatili kang tapat. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong katapatan. My Redeemer is faithful and true. Thank you, Lord. Everything He has said. Amen. Hallelujah. Every word. Lord, salamat sa iyong kahabagan. Hallelujah. Sa iyong kaawaan, Panginoon. Sa iyong biyaya. He's faithful. Understanding, He gives more grace to me. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said, He will do. Every morning His mercy. Amen. Hallelujah. May isang pang-awitin natin yung faith. In every situation. In every situation. In every situation. He has proved His love to me. Amen. When I lack the understanding, He gives more grace to me. My Redeemer is faithful and true. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In every situation, Lord. Hallelujah. Napatunayan namin na Ikaw ang Diyos na sumasa amin, na kailanman ay hindi nagpabaya sa amin. Hallelujah. For the last time, my Redeemer is faithful and true. Yes, Lord, is faithful and true. Thank you, Lord. Everything that you have said, Lord, lahat ng ito ay gagawin mo, Panginoon. Langit at lupa ay lilipas. Tatapuan ang iyong mga salita, Panginoon. Kailanman ay hindi lilipas. Tapat ka sa iyong mga salita, Panginoon. Tapat ka sa iyong mga pangako. Hallelujah. Thank you, Lord. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Can we say amen, mga kapatid? My Redeemer, our Redeemer is faithful and true. Sabi ng faith, plus nga, Sir Mary Ann, and every situation, by Alex, He has His love, He has proved His love to us. When I lack the understanding. Ano bang meron sa when I lack the understanding? Sa panahon na yan, nagagawa natin ang mga bagay na gusto natin. We commit sins. Because of the lack of understanding, we commit mistakes. We failed. Ang kawalan ng karunungan, ng kaalaman, ng pagkaunawa, sabi ng Bible, sabi ng Panginoong Diyos, sa kawalan ng kaalaman, napapahamak ang aking bayan. Kaya every time na tayo po ay nakakamali, napapahamak, mga kapatid, nabibigo, it is because of lack of understanding. Pero every time na nagkukulang tayo, He proved His love to us. And He gives more grace. He give it more grace. Kasi sabi ng scripture, nang si Pablo na may problema, because of a lot of things nangyayari sa kanyang buhay. Bilang tao, nakikita din ni Pablo, kuminsan na nanambitan din po siya, nagkakamali din po siya. Pero sabi ng Panginoon, Paul, my grace is sufficient for thee.
For in weakness, my strength made perfect. Can we say amen to that? Lord, salamat tayo manalangin. Thank you, Lord, for the encouragement, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Tunay, Panginoon, marami sa amin ang matagal na po sa paglilingkod. Like Abraham. Sa paglilingkod ni Abraham, since na tinawag niyo po siya at the age of 75 years old, napakarami niyang dinaanan, Panginoong Diyos. Pero ipinakita mo na hindi mo siya pinabayaan. Sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, mga pagkakamali, you are obligated, Lord God, to fulfill your duties and responsibilities to your chosen people, Panginoong Diyos. At sa panahon namin kinabubuhayan, Lord, mas sagana ang katampalasanan, ang kasamaan ng mundong ito. Marami sa amin ang nahihiwalay sa iyo, Panginoong Diyos. Pinipilit na lumakad sa aming mga sariling kagustuhan. At every time na lumalayo kami sa iyo, Panginoon, nagpupumiglas kami sa iyong pagkakahawak. Nasasaktan kami. Kami po ay nakakaranas ng maraming mga consequences, Lord God. Pero salamat sapagkat itong kamay mo ring ito, Panginoon, ang dumadampi sa amin, humahawak sa amin upang kami ay i-comfort, Lord God. Upang ma-feel namin ang aming security and assurance, Lord, ng mga kamay mo ang patuloy na hawak sa amin. Nakagaya ng isang bata, dakilang Diyos na hawak ng kanyang tatay na nagmamahal. Ginagabayan siya sa kanyang paglakad. Iniisip ng kanyang tatay ang lahat ng makakabuti sa kanyang anak. Iniingatan niya ang kanyang anak. Pero every time na gustong maglaro ng bata, gawin ang gusto ng bata, nagpupumiglas siya sa kanyang tatay, nasasaktan siya. Lord, ganun din po kami. Pero salamat, sa kabila ng mahigpit na pagkakahawak mo sa amin, ay nararamdamin din namin ang higpit ng iyong pagmamahal, Panginoon. Ang pag-angkin mo sa amin bilang ikaw ang may karapatan sa aming mga buhay. Na hindi mo ipinapahintulot, O Diyos, na lumayo kami sa iyo, na makaalpas kami sa iyong kamay, Panginoon. Sapagkat ikaw din ang nagsabi sa aba nila na mahuhulog sa iyong kamay, na wala sa iyong kamay. Lord, sana'y nasa kamay mo kami, Panginoon. Tangan mo kami, O Diyos. At kung kami man, Panginoon, ay tila po ba nahihiwalay sa iyo ang aming puso at kaisipan, at tumitingin kami sa paligid, Panginoon, every time na ilinalayo namin ang aming paningin sa iyo, at napipihit ang aming mga puso at isipan sa mga bagay sa mundo sa paligid. Lord, kung kami man ay napalayo sa puso at isip sa iyo, Panginoong Diyos, o napapalayo, tulungan mo kami, Panginoon. Ipatawad mo sa bawat isa sa amin ang lahat ng mga pagkukulang na ito. Inaamin namin, Panginoon, ang lahat ng ito. Patuloy kaming umaasa, Panginoong Diyos, sa kamay mo na humahawak sa amin, sa pag-angkin mo sa amin. Nadadalhin mo kami, Panginoon, hanggang dulo. Kagaya ng sinabi ng iyong lingkod na si Apostol Pablo, you are faithful that you have started in us, Lord. You are faithful na nagpasimula sa aming mga buhay. And you are faithful, Lord, na tatapusin ito hanggang dulo. Lord, help us. Guide us, Lord. Tulungan mo po ang aking mga kapatid sa dakong ito, ang bawat isa sa amin. Ang mga kabataan, lalong-lalo na, Panginoon. Help them, Lord. Tulungan mo po ang bawat young people na nandito. Gabayan niyo po sila, Panginoong Diyos. Alam ko kung ano ang pwede nilang pagdaanan, Panginoon. Napakadaya ng kaaway, napakatuso ng kaaway, na kung wala ang pag-iingat mo, Panginoon, ang mga kapatid kong ito ay mapapalayo ang kanilang puso sa iyo. At huwag mo na awang ipahintulot, dakilang Diyos. Ikaw pang mag-ingat sa kanila. At kahit man po sa mga nanay na nandito, Panginoon, sa mga pangangailangan sa pamilya, alam kong sila ang isa sa nakakakita, Panginoon. Lord, tulungan mo po sila na higit pang magtiwala sa iyo. Tulungan mo po sila na ma-overcome ang kanilang mga pinagdaraanan, Panginoon. Ang mga tatay, Lord, hallelujah, ay gayon din po ang iyong gawin, dakilang Diyos. At kami na nasa ministry,
Patuloy niyo po kaming gabayan at tulungan, Panginoon. Lord, maraming salamat. Salamat sa mga salita mo naming napakinggan sa gabing ito. Bless your words, Lord, in our hearts. Bless every one of us, Panginoon. And we commit to you all things, Lord, our lives, this ministry, sapagkat ang lahat ng ito ay ikaw po ang nag-aari, Panginoon. Wala po kaming karapatan sa ministering ito. Wala kaming karapatan sa anumang ipinaglilingkod namin, Panginoon. Wala kaming may pagmamapuri o may pagmamalaki o maangkin na aming sarili. Ang lahat ng ito ay sa iyo. At mauwi lamang ang kapurihan sa iyo, Panginoon. Mauwi ang kadakilaan, kaluwalhatian sa iyo. At aming dalangin ang lahat ng ito sa mo. Hinihiling at itinataas sa iyo pong dakila at banal na pangalan. It is only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Can we say amen? Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon.